itong ating online. At ako ay nagpapasalamat in behalf of youth. Kami ay nagpapasalamat sa church. Naging matagumpay po ang gawain ng Panginoon sa gawain ng mga kabataan. And I pray na ang bawat leaders ng core group ng kabataan ay magtatrabaho talaga para sa Panginoon, lagi sa Panginoon. So, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na kami ay makarating dito sa lugar na ito, Panginoon, makapakinig ng iyong mga salita. Ito po, Panginoon, yung oras ninyo para kami, Lord, kausapin, para, Panginoon, ay kami ay makaranas ng inyong presensya. At alam namin, Panginoon, sa oras na ito, kami ay nasa tamang lugar. At nadadama namin, Panginoon, kasama ka namin sa lugar na ito. At panalangin ko, Lord, sa oras na ito, ang bawat isa ay katagpuin ninyo. Hindi namin alam kung anong kalagayan ng kanilang puso, pero hindi isang aksidente, Panginoon, naririto sila. Alam ko, Panginoon, kakatagpuin niyo po sila. At meron kayong dakilang gagawin, Panginoon, sa oras na ito sa kanila. Kaya ang iyong mga salita, Panginoon, ay aming matanggap, malinaw, at aming naiintindihan. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan. Recap lang po tayo sa ating pag-aaral. Ang una nating part 1 sa ating pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos ay ang kwento sa buhay ni Hosea at ni Gomer. At yung pangalawang point naman po natin, tinapik ni Brother Eman, ang magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya. At natutunan natin na ang mga asawang babae ay mag-submit sa asawang lalaki. Sabi nga ni Kuya Eman, huwag maging kontrabida. At sa mga asawang lalaki naman po, ay tayo ay maging mahusay at mapagmahal na pinuno ng ating pamilya. Dapat hindi tayo mapanakit at hindi tayo abusado sa ating asawang babae. At sa atin naman mga anak, tayo ay tinatawag para maging masunurin sa ating mga magulang. At alam nyo naman na ang pangako na ito ay magkakaroon tayo ng maayos na buhay at hahaba ang ating buhay. So, sino naman po ang hindi gusto niya ang pangako na yan? At ang huli, sabi po diyan, tayo po ang magiging dahilan upang ang iba ay maging masunurin sa Diyos. So, yung mga buhay natin ay gagamitin ng Panginoon para mapakilala siya sa ating mga kaibigan, katrabaho, o sa lahat ng mga ating nakakasalungwa. At sa ating part 3 ngayon, mga kapatid, sisimulan ko po muna sa isang illustration. Sa ating bansa, likas yung pagtutulungan. Tama po ba? Yung tinatawag natin na bayanihan. Ayan, kita natin. Sabi nga sa bayanihan, is one of communal unity is often demonstrated by helping one another without expecting rewards. So merienda lang, okay na. As you can see po sa ating picture dito, dahil po nung unang panahon, yung mga bahay po ay gawa sa mga lightweight materials, gawa sa coconut, gawa sa bamboo. Kumpara ngayon sa concrete, di na kaya natin buhatin yun. Di ba? So ang idea ng bayanihan, kapag may isang pamilya o kalapit na bahay ang lilipat, sabi doon, buong community tutulong, talagang makikibuhat. At sa ganong paraan, ipapakita yung pagkakaisa at yung pakikipagkapwa-tao. Same as sa ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, kung paano ipinadama ng isang Samaritano ang kanyang pagtulong sa kanyang kapwa na bagamat risk, dahil nga yung tutulungan niya hindi kilala, ay nandoon pa rin yung kanyang puso na handa siyang tumulong. Kaya sa ating part 3, sa pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos,
ay ang pagtulong sa kapwa. At ang ating pong teksto ay makikita natin sa aklat ng Lucas chapter 10 verse 25 to 35. At para po tayo magkaroon ng overview sa ating story, ay atin po itong himay-himayin. Kung ating hawak yung ating mga Biblia, mapapansin nyo dyan sa una nating talata, nagsimula ito sa isang argumento na may isang dalubhasa sa kautusan na nagtanong kay Jesus. So, kung i-imagine natin, possible yung setup nito, si Jesus ay nagtuturo. At itong lalaki na ito, nag-interrupt at nagtanong kay Jesus. At sinabi dyan, yung kanyang tanong ay hindi para malaman yung sagot, kundi para si Jesus ay subukin. At ito yung kanyang tanong. Ang tanong niya, ano ang dapat niyang gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? At ito po ay sinearch ko, sabi ng commentary, itong tao na ito ay hindi isang ordinaryong tao lang, kundi itong taong ito ay kabilang o kasamahan ng mga Pariseo at Skriba. Mga aral at eksperto sa kautusan. At alam naman natin nung panahon ni Jesus, yung mga Pariseo ay galit sa kanya. Dahil nga, isa sa ating pag-aaral sa ABF, di ba? Bakit nagagalit yung mga Pariseo? Dahil siya ay threat. Dahil siya ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya ano pong ginagawa ng mga Pariseo? Sila ay gumagawa ng paraan para si Jesus ay makitaan ng mali at madakip. Kagaya ni Judas, sinuhulan para ipagkanulo si Jesus. Parang ganito po yung ipipicture out natin dito mga kapatid. Pero sa pagkakataong ito, alam ni Jesus ang kanilang binabalak. Dahil siya isang Diyos. Kaya po sa verse 26, sinabi niya dyan, sinagot siya ni Jesus, ano ba ang nasusulat sa kautusan? Ano ang pagkakaunawa mo? Mapapansin ninyo, nagkakasukatan sila ng nalalaman. At sa verse 27, may kita natin, sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa, at ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At dito talagang alam ng lalaking ito, yung kautusan ni Moses. Pero, hindi ganun kalalim yung kanyang pangunawa, na dapat kapag mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang iyong kapwa. Kaya nga sabi diyan sa verse 29, nagtanong ulit siya. Sabi diyan, para hindi siya magmukhang kahiya-hiya, sinabi niya kay Jesus, sino naman ang aking kapwa? Alam natin ng mga Pariseo noong unang panahon, sila ay mga self-centered, self-righteous. Kumbaga, wala silang pakialam. Sa totoo nga, ayaw nilang maligtas yung mga tao. Alam nila ang kautusan pero hindi nila ito ina-apply. Kaya nga, ang una nating puntos sa pagpapadama ay ang pag-ibig natin sa kapwa ay dapat katulad ng pag-ibig natin sa Diyos. Sabi diyan, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa, at ng buong lakas at ng buong pag-iisip mo. Mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng inyong sarili. Dapat unawa natin, mga kapatid, una sa lahat, mahal natin ang Diyos. Dahil kung hindi natin maiibig yung ating kapwa. Ganun lang po yung paliwanag eh. Napakasimple lang. Kumbaga po sa pag-aasawa, hindi mo lang mamahalin yung asawa mo. Dapat mamahalin mo rin yung kanyang magulang at ang kanyang pamilya. Tama po? Hindi po pwede na yung pag-ibig natin sa Diyos ay hindi uuwian niyan ay pagmamahal sa kapwa. Paano po ba natin masasabi na mahal natin ang Diyos? Ang sabi po dyan sa John 14, if you love me, you should obey my commands. And this verse, hindi po ito ordinaryong command. This is the greatest commandment out of all 613 commands in the Bible.
Sabi nga, this verse is the greatest commandment of all. At kasama sa commandment niya yan, ay yung mahalin ang ating kapwa. Actually, ito po ay second commandment. Dahil nga kapag tunay na mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo din ang mahal niya. Sino ba ang mahal ng Diyos? Sabi po dyan sa John 3:16, sapagkat gano'n na lang, iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Yung mga taong kanyang nilikha, lahat ng taong humihinga ay mahal ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Kaya sa umagang to, pwede ba natin lingunin ang bawat isa? Kung siya ay asawa mo, kapatid, or magulang, pwede ba siya sabihan ng, I love you with the love of the Lord. Walang mali siya. Magkakapatid natin sa Panginoon. Ayan. Ayan. So dapat sa ating simbahan, mga kapatid, ay nararamdaman ng bawat isa ay yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng bawat kapatiran. Dahil kung dito nga sa loob, hindi natin ma-express yung ating pag-ibig sa ating mga kapatiran, how much more paglalabas pa tayo? Kaya kung sinasabi natin na mahal natin ng Diyos, dapat ang uuwian talaga niyan ay pagmamahal sa kapwa. Minsan kasi, no-overlook natin yung pagmamahal sa kapwa. Na sapat na kilala ko ang Diyos, sapat na niligtas ako ng Diyos. Okay na yun. Kanya-kanya na tayo. Pero sinasabi ng aklat ng unang Juan, chapter 20, verse 21, na ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ano pong sabi? Sinungaling. Para nagiging hipokrito lang tayo, no? Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Totoo naman po, mga kapatid, no? Mas mahirap magmahal ng taong hindi mo nakikita. Siyempre, hindi mo siya makakausap personal, hindi mo siya nahawakan. Kaysa taong nakikita mo. Kung hindi kayang mahalin ng isang tao ang mga nakikita niya, which is yung ating mga kapwa, is questionable na po masasabing mahal niya ang hindi niya nakikita, which is ang Diyos. Dahil ang taong nagsasabing mahal niya ang Diyos ay dapat ding magpakita ng pagmamahal sa iba. Paano po ba natin maipapadama sa ating kapwa yung katulad ng pag-ibig natin sa Diyos? Sino po ba ang ating kapwa? Dahil kung sino lang para sa atin ang ating kapwa, ay sila lang yung ating point of interest. Sila lang yung ating concern. Sila lang yung nagbe-benefits ng ating service. Dahil, kung ang kapwa lang natin ay yung madalas magbigay ng ulam, ay siya lang yung point of interest natin. Dahil aminin man natin sa hindi, kung sino lang yung nakakatulong sa atin at sino lang yung napapakinabangan natin, sila lang yung kapwa para sa atin. Sila lang yung nakakapag-benefits ng ating paglilingkod. Paano na po ang iba? Ang sabi ng Lord, lahat ng kanyang nilikha. Lahat ng humihinga. Kaya sa umagang ito, God is calling us today. Kung mahal mo ang Diyos, you should love His creation. Yes po, mahirap. Dahil ang realidad nga po kung sino pa ang kapitbahay mo, siya pa yung kaaway mo.
Pero di ko alam kung ano. Sabi lang sa survey yon. Pero depende, kayo ang nakakaalam niyan. O depende, kung mag-anak mo pa yung kapitbahay mo, tapos kaaway mo, mahirap na ano yan. So, hindi hindi man maayos yung pakikitungo sa iyo ng iyong kapitbahay, piniperwisyo ka, kapatid, sabi ng Panginoon, sila'y kasama sa nilalang ng Diyos, na dapat nating ibigin. No? Huwag natin silang i-eliminate o cancel natin sa isip natin. Dahil nga ang Diyos, minahal niya tayo eh. Pinagtiyagaan nga tayo eh. Huwag na lang po natin silang patulan. Sa halip, ano po kailangan natin? Ipag-pray natin sila. Gawaan pa rin natin sila ng mabuti. At darating ang araw, mga kapatid, kikilusan sila ng Diyos. Dahil kung pinakitaan natin sila ng hindi maganda, ano po sa palagay nyo ang magiging kakalabasan nito? Yung opportunity na may share natin si Kristo sa kanila, ay mamimiss natin. Dahil, ito po mga kapatid, makinig kayo, dahil hindi natin magagawa yung Great Commission kung hindi natin kayang gawin yung Great Commandment. Dahil ligtas na po tayo mga kapatid. Alam na natin ang katotohanan, ang benepisyo na nakay Kristo, at naranasan natin ito sa ating buhay at sa ating pamilya. Kaya po, bilang mga Kristiyano, tayo dapat ang may mahabang pangunawa para sa kanila. Dahil hindi natin maipapadama sa ating kapwa yung pag-ibig na naranasan natin kay Kristo kung atin silang iiwasan. O tayo lang nasa bahay. Yes, we have the resources. May mga internet tayo. Pinadali na nga ng panahon para yung engagement natin sa ating pakikipagkapwa ay madali na. Pero sa umagang ito, mga kapatid, kamusta na ba yung ating pakikipagkapwa-tao? Lumalawak ba yung ating network? Kasi kung gano'n, hindi natin may babahagi yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya sa umagang ito, kailangan nating lumabas sa ating mga comfort zone. Kaya nga dapat pag-uwi ninyo mga kapatid, isulat na ninyo yung mga pangalan na nais ninyong masyaran. Na masyaran ng pag-ibig ng Diyos. Yung ating kapwa, yung ating kapitbahay, yung ating classmate, yung ating mga ka-rider, kapamilya. Pray to the Lord. Dahil kung naniniwala ka na naging totoo ang Diyos sa iyo at ang kanyang pag-ibig ay naranasan mo, you must share it. Kailangan binabahagi natin. Kaya simulan natin mahalin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa Diyos. Meron po tayong pangalawang puntos. Ang pag-ibig sa kapwa ay kailangan ng pagkahabag. So, makikita natin, after nung sagutan ng lalaki at si Jesus ay nagkwento ng isang talinhaga. At alam naman natin, kapag si Jesus ay nagsasalita ng talinhaga, meron siyang dinidil. At sa ating kwento, meron pong isang lalaki na bumaba mula sa Jerusalem at patungo siya ng Jericho. Etong tao na to, sabi dyan, siya ay nabiktima. Possible, baka napagtripan. Napagtripan ng mga tulisan. Sabi pa, hinubaran siya, binugbog, pagkatapos ay tumakas at iniwan ng lalaking halos patay na. At makikita natin dito, merong isang pari ang dumaan nang makita ang lalaki. Ano po ang ginawa niya?
Siya ay lumihis ng daan. Kapareha sila nung isang Levita, lumihis, umiwas, at hindi naawa dun sa lalaki na sugatan. Hindi siya tumulong. We don't know bakit sila umiwas. Possible, sila ay nagmamadali, or iniisip nila na ito isang trap. Dahil nga yung place na yon ay sabi nga naglipa na yung mga tulisan. So itong dalawang leader ng leyon na ito, hindi sila tumugon sa pagtulong. Hindi sila naawa dun sa lalaking sugatan. Pero sa kabilang banda, meron pong isang Samaritano ang naglalakbay. Lumapit sa lalaki. At nang makita ito, ano pong sabi diyan? Siya ay nahabag. Siya ay naawa. At para tayo magkaroon ng pagkakakilanlan sa Samaritano, sabi po dito, yung mga Samaritans in Jesus' time were descendants of the poorest of the Jews. Mga pinakamahirap na mga tao noong panahon nila Jesus. At sa ibang mga story, sabi nga dun sa Bible, sa mga kwento, yung mga Samaritano ay tinuturing na outcast. Remember po yung Samaritan woman? Kaya kung i-relate natin sa panahon natin ngayon, ang realidad ng buhay, kung sino pa yung mahihirap o nakaranas ng hirap, ay sila pa yung matutulungin. Kaya nga sa social media may mga social experiment na nagpapanggap ng kailangan ng tulong at karamihan is may hirap ang tumutulong. Excuse me po. Pero disclaimer lamang po no, sa mga tagapakinig natin ngayon. Hindi ko naman po nila lahat. May mga mayayaman din na tumutulong. Pero dahil nga yung mahirap, naranasan nila sa buhay yung walang-wala, kaya yung simpatya at yung awa ay natural na lang sa kanilang pagkatao. Pero syempre sa panahon natin ngayon, kailangan din nating mag-ingat. Bakit po? Dahil marami na rin ang naglipanan na nagpapanggap, nagpapaawa. Lalo na po, di ba, kikita nyo sa Facebook, magsisend ng picture na may sakit, pero hindi naman talaga siya yun. O, kumbaga ginagamit lang niya yung picture para kaawaan, para makahingi ng tulong. O, send mo sa GCash ko, pero yung pangalan ng GCash, hindi yung pangalan ng pasyente. Yes, naawa tayo dahil sa kanilang kalagayan, pero tayo po ay mag-ingat. Mas mainam na yung tulong natin. Kung meron po tayong maitutulong, ay makarating talaga sa taong nangangailangan. Pero balik po tayo sa ating story. Bagamat ang Samaritanong ito, noong unang panahon ni Jesus, sila po ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa pagano. Pero, bagamat sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at wala pang pagkilala sa Diyos, ay alam nilang tumulong sa kanilang kapwa. Kumpara po doon sa mga dalawang relihiyon, yung isang pari at yung isang Levita. Hindi sila naawa, sa halip, iniwasan nila, lumihis sila ng daan. Ganon din po ang Diyos sa atin. Kung paano ipinaranas ng Diyos ang kanyang mayaman na awa. Tayo ay walang pag-asa. Tayo ay mga makasalanan. Hindi tayo kaibig-ibig. Sabi nga po dyan sa Ephesians chapter 2 verse 7, sabi dyan, itinuring tayo ng mga patay. Walang buhay dahil sa ating pagsuway. Pero ang magandang balita,
Dahil sa kanyang mayaman na awa at dakilang pag-ibig sa sanlibutan, hindi natin deserve, pero tayo ay binuhay kasama ni Kristo. Nagkaroon tayo ng bagong buhay, ng bagong identity. Dahil sa kanyang biyaya, tayo ay iniligtas mula sa puot ng Diyos. At hindi lang po yun, mga kapatid. There's more. Tayo ay nagkaroon ng lugar sa langit kasama niya. Grabe po yung awa ng Panginoon sa atin. Deserve natin na tayo ay maparusahan. Kaya dapat, mga kapatid, huwag tayong maging mayabang at maging makasarili sa ating kaligtasan na ating natanggap. Dahil wala pa tayong partisipasyon dyan. Ito'y galing sa awa ng Diyos at sa pamamagitan ni Kristo. Kaya dapat tayo ay maging compassionate sa ating kapwa. Dapat nga ang tingin natin sa mga tao na wala pa sa Diyos, hindi judgment, kundi awa. Yes, na-enjoy nila ang buhay nila ngayon. Dahil sa mga natatanggap nila, dahil sa mga panandalian lamang dito sa lupa. Pero pag namatay sila at hindi sila nakakilala sa Panginoon, kawawa po ang kanilang sasapitin. Dahil si Kristo nga, lagi siyang nahahabag sa tao. At tayo din, mga kapatid, ganun din po ang ating gagawin. Tayo po ay maging mabait, tayo po ay maging maawain, tayo po ay maging matulungin sa ating kapwa. Dahil tayo rin naman po, dati ay walang direksyon. Nauna lang tayo nakakilala sa kanila. Pero mahal sila ng Diyos. At yung mga buhay natin yung gagamitin para maabot sila. Kaya wag natin silang i-isnab. Wag natin silang layuan. Wag natin silang lihisan. Kung talagang mahal mo ang iyong kapwa, lalapit ka, tutulong ka, dahil nahabag ka. And after ng paghahabag, sabi po dyan sa ating point number 3, ay kailangan ng tugon sa kailangan. So, makita natin dito, naahawa yung Samaritano. Ito po, sabi dyan, nilapitan ng Samaritano ang lalaki. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat. Buti na lang nung mga kapatid, handa itong Samaritano na ito. At may alam sa first aid eh. Tinignan ko nga kung ano yung tulong ng langis at nung alak sa mga sugat. Sabi doon, yung langis daw is tulong para sa mga antibacterial. At yung alak naman is ginagamit para din sa paglinis ng sugat. At hindi lang doon, nilagyan pa niya ng benda. Talagang kumpleto yung kanyang pagtubon. So after ng kanyang first aid, sabi po diyan, hindi lang po doon natatapos. Isinakay pa niya sa kanyang sariling sasakyan. Pwede naman yun, di ba? Naiwan eh. Pwede niya nang okay na yan, makakasurvive na yan kasi na first aid na eh. Pero, iba yung pananaw na itong Samaritanong ito. Inisip niya pa rin yung safety at yung comfortability ng tao. Alam niyo po ginawa niya? Dinala niya pa sa hotel. Chinek-in. Nakita niyo po dyan? Dinala sa isang bahay, panuluyan at inalagaan doon. Grabe po, no? Grabe yung tulong. Talagang, sabi ko nga, kumpleto yung pagtugon. Yung tipong napadaan lang siya doon sa lugar na iyon. Pero, he take time. Di natin alam eh. Di natin alam, baka may lakad siya. At sabi ko nga kanina, napakadelikado noon, nung lugar na yon.
Hindi niya iniisip yung kanyang safety para matulungan lang yung kanyang kapwa kahit hindi niya kilala. Sabi ko kanina, baka trap lang yun eh. Pero kakaiba itong Samaritanong ito. Iba yung pananaw talaga ng Samaritanong ito, yung kanyang pagtugon sa pangangailangan. Yung willingness niyang ipagamit, yung mga supplies niya, yung alak, yung langis at yung bandage. Hindi natin alam, baka naka-reserve ito sa kanya eh. Or sa kanyang pamilya. Hindi rin natin alam, baka ibebenta niya pa ito. Nakita niyo po mga kapatid, yung sakripisyo niya para sa pagtulong. Even his own money para mabigyan ng magandang tutuluyan yung tao para sa pagpapagaling niya. And protection, baka siya ay mabalikan, ay pinrovide niya. Kaya nga ako, tinatanong ko, kaya po kaya natin yun? Kung sakaling may lumapit sa atin or may makita tayo na nangangailangan ng tulong, magiging ganito rin po kaya yung respond natin. Yan. Yun nga yung ilalagay ko pa dito sa illustration ko, Pastor. Nangyari. Speaking. Tumulong ang simbahan natin. Oo. Tumulong ang simbahan natin. Naawa ang simbahan natin. Kinilayan pa nga po ako nun. Nag-ayos pa sa sa harapan natin yon. Pinakain, pinatuloy. Tapos ang dami niya pang alam na talagang maihikayat ka eh. Naserbisyuhan kayo mga kapatid, tama. Then after nun, nagulat kami. Nag-devotion pa kami nun eh. Nag-devotion pa kami. Yung pala parang last supper naman namin yun. Yun, to make story short, ninakawan po kami and hindi na siya nagpakita. Maging maingat po talaga tayo mga kapatid sa ating mga tinutulungan. Yes, we have the spirit of discernment and malalaman natin kung talagang tunay o hindi. So ako nga, sabi ko, meron din ako mga napapanood dahil active din tayo sa social media. May nakita rin ako isang vlogger, talagang lahat binigay niya. May tinulungan siya na batang ina. Siguro may familiar sa inyo dyan na nanonood ng vlog na yon. Simula nung pagtulong, dahil nga batang ina, parang high school pa lang ata, tinulungan niya yung bata at tinulungan niya pa yung nanay. Binigyan ng pinagkakakitaan, tapos pinaganda niya pa, tapos lahat tuloy-tuloy, pinag-aral niya pa. So marami rin pala yung kayang magawa ito. Dahil nga meron silang resources. Pero sa atin mga kapatid, yes, sa iba, yung iba sa atin tumutulong. Pero hindi lang dapat sapat na matulungan natin sila. Matulungan sa kanilang pangangailangan. Dahil mas kailangan nilang maligtas. Hindi lang sa kanilang physical na pangangailangan, kundi tayo rin ay makatulong sa kanilang spiritual na pangangailangan. Agree po ba kayo dito mga kapatid? Amen. Na higit sa lahat na pwede nating maitulong sa ating kapwa ay makilala nila si Jesus. Ituro natin sila sa nagbibigay ng masagana at magandang buhay. Dahil ang katotohanan, hindi po tayo Diyos. Hindi tayo Diyos, mga kapatid. Yung resources natin, mauubos yan. At kapag naubos yan, at wala na silang mapala sa atin, babalik at babalik ulit sila sa dati nilang buhay. At ang katotohanan, hindi natin kayang ibigay yung kayang ibigay ng Diyos para sa kanila. Pero kapag kinilala nila ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas na kanilang buhay, matututo silang humingi.
Matututo silang magtiwala sa Diyos dahil sa pamamagitan natin. Dahil ang mahalaga sa Panginoon ay kaluluwa. At sinasabi doon na pag ang isang kaluluwa ay nakakilala sa Panginoon, merong celebration sa kalangitan. Ayaw nyo ba maging kapartner ni Jesus sa pagpuno ng langit? Balang araw yung mga taong ito na ating tinulungan, balang araw magpapasalamat sa atin na tayo ay nagkaroon ng ambag sa kanyang pagkilala sa Diyos. Dahil ganon din ang nais ng Diyos sa atin na mangyari. Dapat talaga, yung ating pagtulong sa ating kapwa ay dapat humantong sa kaligtasan ng Panginoon. Dahil yun lang po ang magtitiyak na sila ay magkakaroon ng proteksyon sa lahat ng hamon ng buhay. Dahil yun ang sinasabi ng pangako ng Panginoong Hesus. Sabi po diyan sa John chapter 10 verse 7 to 10, na siya ang pintuan ng mga tupa. Na lahat ng papasok at tatanggap sa pintuang ito, no, which is si Jesus, ay makakatanggap ng benepisyo. Ano pong benepisyo, mga kapatid? Magkakaroon tayo ng safety, ng kapanatagan ng isip, ng puso. Magkakaroon ka ng magandang pamumuhay. Dahil nga yung tupa, ang ginagawa lang yan, ipapastol, ikakain, ipapasok ulit sa kanyang kulungan. Dahil meron tagapangalaga sa kanya. At meron pang tagapagbantay sa pintuan na lahat ng papasok doon, hindi ka makakapasok doon kung hindi ka dadaan doon sa pintuan na yun, which is Jesus. Talagang makakatulog ka ng mahimbing. Dahil ang tagapagbantay mo si Jesus. At lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay niya. Kaya nga yung mga sheep, no, parang wala namang malnourished. Kasi lahat sagana sila eh. At sinasabi rin ng Panginoon sa verse 16 ng Juan, chapter 10, na meron pang ibang mga tupa na wala pa sa kanyang pangangalaga. At sa umagang ito, maaring ito yung mga kaibigan natin, mga katrabaho, mga kapitbahay, or kaklase, mga kabataan, na kailangan natin silang matulungan na makilala si Jesus. Dahil tayo lang po yung gagamitin para sa kanila. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid, na yung mga buhay natin ay inihahanda ng Diyos para sa iba? Ang tanong, handa na ba kayo? Naalala ko lang, sabi nga po doon, hanggat hindi pa na ipapangaral ang salita ng Panginoon, hindi pa siya babalik. So paano babalik ang Panginoon kung wala tayong gagawin? Para sila ay makakilala. Kapitbahay na lang natin. Kaya nga ako dito sa lugar namin, dito sa Dreamland, syempre nakikipagpalagayan pa ako. Kahit na same kami ng field ng kapitbahay namin, mga nasa construction din. Simpleng pagpapark lang, good morning. Kailangan kasi, alam nyo mga kapatid, kailangan intentional kasi tayo eh. No? Na dapat yun yung direksyon natin. Na yung pagtulong natin ay patungo sa pagkakaligtas nila. Na sila ay makakilala sa ating Panginoon. At meron po tayong pang-apat na puntos. Sabi po dyan, kanina is kailangan ng pagtugon, ito naman kailangan ng kumpletong kalinga. So, ito na po, after niyang matreat yung mga sugat ng lalaki at maihatid doon sa nirerentahan niyang bahay,
Grabe po, no? Binalikan pa neto nung Samaritano, kinabukasan, bumalik pa eh. Grabe po yung concern niya, no? Nag-take time talaga, bumiyahe, talagang, siguro kung may schedule siya, kinancel niya para mapuntahan lang yung kanyang, tinutulungan, para masigurado talaga na siya'y maalagaan. Kung mapapansin mo po ba dyan, sabi dyan, nagbigay pa siya ng pera sa may-ari ng bahay. Na kung ipopicture out natin na parang ganito mga kapatid. Ito, 2 denaryo. Which is, sabi nga po doon, ito'y katumbas ng 2 araw na sahod. Makikisuyo lang ako. Makikisuyo lang sana ako na kung pupwede. Tingnan mo yung lalaki na dinala ko. Lagaan mo siya. O ano man yung kanyang kailangan para siya'y gumaling, ibigay mo. Pagbalik mo, i-reimburse mo sa akin. Grabe po, no? Doon pa nga lang sa unang, sa pagtitirit pa lang ng sugat, okay na ako doon eh. Tapos, dinagdagan niya pa ng effort, dinala pa sa, chinek-in niya pa. Pero ito kakaiba, binalikan niya pa. Talagang sinigurado niya na kailangan kumpleto yung kanyang pagtugon ng pangangailangan. So nakita po natin mga kapatid yung kumpletong kalinga. Talagang hindi po tinipid. Sabi, pwede naman talaga niya hindi nabalikan yun eh. Pero sinagad niya yung kanyang pagtulong. Hindi naman niya kaano-ano yun. Pero yung kanyang malasakit at pagmamahal sa kanyang kapwa ay talagang nakakamangha. Ako, tinitingnan ko yung sarili ko eh. Doon lang ako sa point na pwede naman na bigyan na lang ng pera. Iwanan mo na lang ng pera, bahala ka na. Bigyan mo na lang ng pambili ng gamot. I-treat mo na lang yung sarili mo. Para sa akin, parang ganun na lang eh. Pero, grabe itong pinamalas ng Samaritanong ito. Hindi ko ma-imagine yung pagtulong niya sa kanyang kapwa. At ganoon din ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga alagad. Binigyan din niya ng tungkulin sila na kumalinga at alagaan ng mga sumasampalataya sa Diyos. Kaya po dito sa Matthew 16 verse 17 to 19, dito po si Pedro, binigyan ng Diyos Ama na makaunawa sa kanyang kalooban. Na alam naman natin si Pedro, talagang impulsive, na yung kanyang sinasabi is, hindi niya iniisip. Pero sinabi dito, ang Diyos Ama ang nagpaliwanag, ang nagbigay ng pangunawa sa kanya. So hindi pa ganun ready, hindi pa ganun kabukas yung kanyang pangunawa. Pero ang Diyos pinagkatiwalaan siya. Binigyan siya ng authority na, sabi po diyan, na mamahala sa simbahan na si Jesus ang pundasyon. Sabi nga po diyan na ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay natalian na sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay nakalagan na sa langit. Sabi po dito, anuman yung mapagkaisahan o mapagdesisyonan dito sa lupa at bilang simbahan, bibigyan ng tinatawag na suporta ng kalangitan. Na kapag ang mga apostol ay nagpahayag ng isang bagay na nakatali o kinalagan sa pangalan ni Jesus, ang kapangyarihan na nasa langit ay tutugon at gagawin iyon. At dito naman po sa Gawa, chapter 2, verse 42 to 47, ito pong context na ito, yung mga apostol ay natanggap nila yung banal na espiritu at sila'y napuspos
Dahil sa gano'n, nakakapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. Marami ang namangha at nakakilala sa Diyos. Sabi po doon, 3,000 ang nadagdag sa kanila. Kaya naman mas lalo sila naging masigasig sa pagtuturo at pagkalinga sa mga bagong mananampalataya. Paano po ba nila ito pinakita? Yung kanilang pagkalinga sa mga bagong mananampalataya. Araw-araw silang tinuturuan. Araw-araw sila nagtitipon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa breaking of bread. At sinasabi po diyan, sa bawat na araw ng kanilang pagtitipon, sila ay nagkakaisa sa isang bagay. Sa pagbabahagi ng kanilang ari-arian para sa lahat. Diyan nga po, grabe sa verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ang napagbilhan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Meron na po ba dito nagbenta ng property para ibigay sa nangangailangan? O may property po ba tayo? Grabe po, no? Napakahirap nun. At dito, sabi po, hindi lang ipinakita nila na sila ay nagbibigay o galante o mapagbigay to extend na ibinenta nila yung kanilang mga ari-arian para sa pangangailangan. Sabi nga po ng komentary na nabasa ko, yung word na ginamit dito is continuous. Means continuous selling. So hindi lang iisang beses sila nagbebenta para sa pangangailangan ng bawat isa sa kanilang kapatiran, kundi patuloy-tuloy silang nagbebenta ng kanilang mga ari-arian para tugunan ng pangangailangan ng bawat isa. So imagine po natin, 3,000 lahat sila. Kung pakonti-konti lang yung ibebenta nila, sa dami nila, talagang matutugunan talaga yung pangangailangan nila. Nabasa ko rin doon noong panahon ni Jesus, hindi naman lahat ng tao ay mayayaman. Imagine nyo po yung sakripisyo, ibenta yung tahanan para sa pangangailangan ng kapatiran. Di ba po, napakahirap. Siguro kung nagkaisa tayo dito sa CGLC 5, siguro magkakaroon tayo ng church and lot. Hindi ko na sinasabi, magbenta na tayo ng bahay, ha? Pwede pala yun. Para matugunan yung pangangailangan ng simbahan, ng ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng bawat isa, matutugunan. So, hindi lang sapat mga kapatid, hindi lang sapat yung presensya natin. Hindi lang sapat at yung ating binibigay na talent. If may need sa church o sa ating mga kapatiran, sa ating kapwa, tayo ay magkaroon ng malasakit. Malasakit sa isa't isa. Maging handa na magsakripisyo para sa isa't isa. At higit sa lahat, maging bukas palad sa isa't isa. Ang Diyos na po ang gagalaw doon, mga kapatid. Sabi nga doon sa baba ng ating verse, araw-araw namang idinaragdag ng Panginoon sa kanila ang kanyang mga inililigtas. So hindi po tayo ang magliligtas. Tayo po ang gagamitin ng Diyos para ang ating mga kapwa ay maligtas. Dahil ang Diyos, inihanda niya na. Tayo na lang ang inihintay. Minsan talaga yung pa yung pinakamahirap, yung mag-ambagan. Minsan kasi nagpipinpoint na, ikaw sis, ikaw yung ganyan. Sis, ikaw. Pero kung lahat tayo mag-aambagan, siguro mamaya sa Kopos may lechon tayo. Diba? Na-bless naman tayo ng Panginoon eh.
So, kidding aside. So, ayan. So nawa sa umagang ito, marami tayong natutunan na katotohanan na paglilingkod natin sa ating kapwa, lagi natin. Sabi nga, ito yung one thing ni Jesus. You should love God and you should love your neighbor. Love others. Dahil pag ginawa mo to, sabi doon, parang nabasa mo na yung buong Biblia. Dahil yan lang po yung tatakbuhin. Pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya ang ating prinsipyo po sa umagang ito, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang ating magiging basihan ng ating pag-ibig sa Kanya. At ito rin ang makapagpapadama ng kumpletong pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Hindi lang pisikal, bagkos sa kabuuang kaligtasang mula sa Panginoong Jesus. At sinasabi po yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 13 to 14. Dahil din sa pag-ibig na naranasan ni Pablo sa Diyos, ang sabi po diyan, ang nag-uudyok sa kanya na maging matapat sa Diyos. Sa kanyang paglilingkod, sa kabila ng kanyang pain and suffering sa paglilingkod para sa ikaliligtas ng tao, ay kanyang tinitiis alang-alang sa Diyos. Kaya nga sabi diyan, halos parang ang tingin sa kanya, parang wala na siya sa tamang katinuan. Minsan yun yung makikita sa atin ng mga tao, pero hindi nila maunawaan na yung ginagawa natin ay para sa kapakinabangan nila. At para sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kapag tunay talaga yung pag-ibig na naranasan mo sa Diyos, yung sarili mo parang wala na. Sabi nga, matidinay mo na yung sarili mo. Dahil ang magiging layunin natin sa buhay, yun nga yung one thing ni Jesus, yung mahalin natin ang Diyos at yung ating kapwa. Hindi talaga mauunawaan ng salibutan yan. Pero ang mahalaga, tayo po ay may ginagawa. At itong ating paglilingkod sa ating kapwa po mga kapatid, ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa mata ng Diyos. Dahil ang Diyos, sabi po diyan, siya ang nagdaragdag ng kanyang ikaliligtas. Kaya dala ko na po tayo sa ating application. Sabi po diyan, tayo'y patuloy tayong magpasakop sa pag-ibig ng Diyos upang mapadama natin sa ating kapwa ang pag-ibig na naranasan mula sa Diyos. Dahil ito ang kanyang utos na dapat nating gawin. At para mangyari ang naisin ng Diyos ay kailangan natin, ito po yung sinasabi ko kanina mga kapatid, ilista natin yung mga pangalan ng ating kapwa. Yung mga nasa vicinity natin. Dahil hindi kayo nilagay ng Diyos dyan sa lugar na yan para hindi siya maluwalhati. Isama natin lagi yung mga pangalan nila sa panalangin. Kailangan maging specific tayo. And second, sabi po dyan, ngayon nalista na natin yung mga pangalan, kailangan natin magplano. Magplano ng mga hakbangin para masimulan natin yung ating pakikipagkapwa-tao. So kung nasa bahay ka lang, hindi mo to magagawa. Kailangan mo talagang lumabas. Kung kailangan mong dumalaw, kailangan mong tumulong. Dahil nga sabi ko kanina, intentional. At para tayo ay makapag-fellowship. At ang pangatlo, sabi po dito, magtanong. So hindi lang natatapos sa magtanong, kailangan magbigay din ng tulong. Kasi nagtatanong, anong kailangan mo sis? Magbigay ka rin. Diba? Kailangan magbigay ka rin ng tulong. Malasakit sa pangangailangan, sa simbahan, sa ating kapwa, at sa ating mga kapatiran. Kaya kung gusto mong i-bless ng Lord yung resources mo, at nakikita mong magbibigay ito ng kapurihan sa Diyos, para sa kanyang ikalalago ng kanyang ministeryo, kailangan nating magbigay. At pang-apat, sabi po dyan, masikap natin na ang ating pakikipagkapwa-tao ay talagang ang uuwihan niyan ay pagpabahagi ng kaligtasan.
Yun po talaga ang pinaka-direksyon natin, mga kapatid. Hindi lang sapat na nakilala nila tayong mabait. Hindi lang sapat na makilala nila tayo na pag Sunday, wala tayo dyan. Ang higit na tulong na pwede nating maibigay, makilala nila si Jesus. At meron po tayong conclusion, sabi po dyan, tunay nga na mahal tayo ng Diyos at mahal niya ang sangkatauhan. Kaya ibinigay niya si Jesucristo bilang katubusan ng ating mga kasalanan. Nang sa ganon, ang kanyang awa at pag-ibig na ating natanggap ay maipadama rin natin sa ating kapwa at ito'y humantong sa kanilang pagliligtas. At para mangyari ito, ay masikap natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa ay katulad ng pag-ibig natin sa Diyos. At kailangan ng pagkahabag. Ngayon, pagka nagkahabag ka na, kailangan ng pagtugon ng kailangan. At ang huling, kailangan ng kumpletong kalinga. Walang maaabandona kapag kumpleto yung kalinga na ibibigay natin. Tapos na po tayo, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa makatotohanan na aming natanggap at aming naunawaan na ang katibayan ng aming pag-ibig sa iyo ay dapat mahal namin ang aming kapwa. Panginoon, sa umagang ito, wala nawa kaming maitatangi. Dapat lahat mahal namin, Panginoon. Iangat niyo po yung antas ng aming pag-ibig, Panginoon. Na sa ganon, Lord, may ibigay din namin yung pag-ibig na gaya ng pag-ibig mo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw na magawa ang mga katangiang ito, na maibig namin sila gaya ng pag-ibig namin sa iyo. Na kami ay maging mahabagin sa pakikitungo sa kanila. At ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging pagpapala. Hindi lang sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. Sa halip, magamit po ang aming mga buhay para po sa kanilang ikaliligtas. Pagpalain mo kami, Ama, upang nang sa ganon, mayroon kami mapagkukuhunan na tulong para sa aming mga kapwa. At makatulong din, Panginoon, sa pangangailangan ng iyong simbahan. At sa pag-abot ng kaluluwa. Dahil ito, Panginoon, ang nais mo na mangyari sa amin. Panginoon, hindi lang sa buwan na ito na maipadama namin ang aming pag-ibig sa aming kapwa, kundi sa araw-araw hanggat kami ay nabubuhay. Kaya sumaatin nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, ngayon at sa muli niyang pagbabalik. Amen and amen.